Mga kababalaghan at katatakutan, handa na ba kayong muling sumabak sa isang gabing puno ng misteryo at lagim? Ako si Baltazar at ito ang Creepy Pinoy Stories, ang inyong paboritong tambayan para sa mga orihinal at nakakakilabot na kwentong Tagalog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aking channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag mong kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe na rin para makasama ka sa lumalaki nating komunidad ng mga mahihilig sa mga kwentong nakakapangilabot. Sa bawat upload, siguradong may bagong takot at kaba na maghihintay para sa iyo. Ngayong gabi, ihahatid ko sa inyo ang unang bahagi ng isang serye ng kababalaghan na tiyak magpapabilis ng tibok ng inyong mga puso, ang Panggabing Sigaw sa Kalye Lumang Tugatog. Sumama kayo sa akin habang ating tunghayan ang muling pagkikita at paalam ni Carlo at Liza, isang gabi ng pagdiriwang na mauuwi sa isang hindi inaasahang paglalakbay pauwi. Sa bawat hakbang ni Carlo sa kalyeng balot ng kadiliman, isang nakakabahalang sigaw ang maririnig na magdudulot ng takot at pagtataka. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng mga sigaw na iyon? At paano ito magbabago sa buhay ni Carlo? Huwag bibitaw, dahil ang simula pa lamang ito ng isang serye ng mga pangyayaring mag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan, sa isang daigdig kung saan ang hustisya ay maaaring humingi ng tulong mula sa kabila. Sa gitna ng marangyang restaurant sa Makati na may modernong Filipino interior design, ipinagdiriwang ni Carlo ang kanyang kaarawan kasama si Liza. Ang paligid ay puno ng masasayang tao at ang mga ilaw ay malamlam, nagbibigay ng romantikong atmosfera sa kanilang muling pagkikita. Habang kumakain ng paboritong Filipino dishes tulad ng adobo at sinigang, nagbalik tanaw sina Carlo at Liza sa kanilang magagandang alaala noong sila ay magkasama pa sa kolehiyo. Naalala mo ba yung time na tayo'y na-stranded sa ulan pagkatapos ng klase? Tanong ni Carlo, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Oo, at ikaw pa ang nagpatakbo sa akin sa dorm gamit ang iyong lumang payong na butas-butas. Tugon ni Liza, ang kanyang tawa'y nag-alingaw-ngaw sa restaurant. Ngunit sa bawat tawa at kwento, may patak ng luha na namumuo sa mga mata ni Liza dahil sa nalalapit niyang pag-alis. Ang mga ngiti ni Carlo ay may halong pighati, isang masakit na paalala na ito na ang kanilang huling gabi na magkasama. Sa kanilang paglabas ng restaurant, napansin nila ang malamig na simoy ng hangin na dala ng Disyembre at ang mga palamuting pampasko sa bawat sulok ng Makati ay nagbibigay ng diwa ng Kapaskuhan. Sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw, nagyakap sila ng mahigpit, isang paalam na puno ng hindi masasabi-sabing damdamin. Habang naglalakad si Carlo pauwi, ang kanyang isipan ay abala pa rin sa mga alaala ng gabing iyon. Pagkatapos magpaalam, lumabas siya mula sa restaurant na may kaunting pagkakalasing. Ang mga ilaw sa kalye ay kumukutitap at ang mga tao ay nagmamadaling umuwi sa kanilang mga tahanan. Ngunit sa hindi pamilyar na kalye, napansin ni Carlo ang kakaibang katahimikan ng gabi at ang mga saradong tindahan at opisina. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at may pag-aalinlangan at sa kanyang isipan, naglalaro ang ideya na maaaring hindi maganda ang kanyang naging desisyon na maglakad pa uwi. Siguro naman walang mangyayaring masama, bulong niya sa sarili, subalit may bahid ng pagdududa sa kanyang tinig. Ngunit pinilit niyang ituloy ang paglalakad, ang kagustuhang makauwi na ang nagtutulak sa kanya pasulong. Sa bawat hakbang ni Carlo papalayo sa init ng kainan,
at papasok sa malamig na yakap ng gabi. Hindi niya alam na ang tahimik na kalyeng kanyang tinatahak ay magiging saksi sa isang kaganapang magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Ang kanyang paglalakbay pauwi ay magiging isang alaala na hindi niya malilimutan. Sa paglalakad ni Carlo pauwi, dumaan siya sa harapan ng isang lumang paaralan sa kalye Lumang Tugatog. Ang gusali ay may itsura ng isang edipisyong mula pa sa panahon ng mga Amerikano. Ang mga halaman ay binalot na ang mga bintana at pader nito. Tila ba mga kamay na humahaplos sa lumang estruktura. Tanging ang ilaw ng buwan ang nagbibigay liwanag sa kanyang daraanan. At ang anino ng paaralan ay gumuhit ng kakaibang hugis sa kanyang landas. Bigla na lamang may narinig si Carlo na nakakabahalang sigaw ng isang babae mula sa direksyon ng paaralan. Isang sigaw na nagmula sa kailaliman ng sakit at takot na sinundan ng katahimikan at sunod-sunod na tunog na tila may kung anong bumabagsak. Ang mga tunog na iyon ay parang mga kalansing ng kadena at hampas ng matitigas na bagay sa sementadong sahig. Sa takot, tumakbo si Carlo pabalik sa direksyon na kanyang pinanggalingan. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat at ang paligid ay tila lalong naging madilim at nakakatakot. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang pag-aalinlangan at ang lamig ng hangin ay tila yumayakap sa kanyang katawan, nagpaparamdam ng hindi maipaliwanag na kilabot. Pagkarating ni Carlo sa bahay ni Liza, sinalubong siya nito na tila ba inaasahan na niyang babalik siya. Ang bahay ni Liza ay maaliwalas at puno ng mga obra ng sining at mga libro. Ang init ng loob ng tahanan ay kaibang-kaiba sa lamig at kadiliman ng kalyeng kanyang tinakasan. Hindi na ikinuwento ni Carlo ang kanyang karanasan kay Liza at sa halip ay nagpaalam na siyang matutulog. Sa pagbagsak ng kanyang katawan sa sofa, agad siyang nakatulog dahil sa pagod at alak. Ang gabi ay tila nagbigay daan sa kanyang pahinga, ngunit hindi sa kanyang isipan. Sa kanyang pagtulog, ang mga imahe ng paaralan at ang sigaw na kanyang narinig ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang panaginip, na tila isang bangungot na hindi niya matakasan. Ang bawat eksena ay mas nagiging malinaw, mas nakakabahala at ang kanyang puso'y tila sinasakal ng bawat paghinga. At habang si Carlo ay nakikipagbuno sa kanyang mga bangungot, ang tunay na panganib ay nag-aabang lamang sa dilim, naghihintay ng tamang sandali para muling magparamdam. Ano ang misteryo na bumabalot sa kalye Lumang Tugatog? Anong lihim ang tinatago ng mga lumang pader ng paaralang iyon? Sa paggising ni Carlo, ang kanyang paghahanap sa katotohanan ay magsisimula. Sa paglipas ng mga araw, naging abala si Carlo sa kanyang trabaho sa isang opisina sa BGC. Ang paligid ay puno ng mga kasamahan na abala rin sa kanilang mga gawain. Tila bumalik na sa normal ang lahat at ang mga pangyayari noong gabing iyon ay unti-unti nang nawawala sa kanyang alaala. Subalit, ang paglisan ni Liza patungong Barcelona, ang pagdaan ng Pasko at ng kanyang kaarawan ay nagdulot ng isang kakaibang katahimikan sa kanyang buhay. Nang bisperas ng bagong taon, mag-isa lamang siyang nakaupo sa kanyang balkonahe, pinagmamasdan ang mga paputok na nagbibigay kulay sa kalangitan. Ngunit sa kabila ng ingay at liwanag ng pagdiriwang, bigla na lamang bumalik sa kanyang alaala ang mga nakakagimbal na tunog na kanyang narinig noong gabing iyon sa kalye Lumang Tugatog.
Ang mga tunog na iyon ay tila ba nagmumulto sa kanyang isipan, hindi maalis at patuloy na nagpaparamdam. Hindi maalis ni Carlo sa kanyang isipan ang mga tunog na iyon at nagsimula siyang magtanong sa kanyang sarili kung ano nga ba ang kahulugan ng mga iyon. Ang mga paputok sa kalayuan ay hindi sapat upang matabunan ang kanyang pag-aalala. Sa bawat pagsabog ng kuwitis at bawat liwanag ng sinturon ni Judas, lalo lamang siyang napapaisip at napapabalik sa gabi ng kanyang nakakatakot na karanasan. Hindi na matiis ni Carlo ang kanyang kuryosidad at nagpasya siyang maghanap sa internet ng anumang balita tungkol sa Kalye Lumang Tugatog. Sa kanyang maliit na silid, binuksan niya ang kanyang laptop at nagbukas ng mga tab ng iba't ibang news websites. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype, hinahanap ang kasagutan sa misteryong bumabagabag sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Carlo nang makita niya ang isang lumang balita tungkol sa isang babaeng estudyante na brutal na pinaslang sa eksaktong lugar na yon. 6 na taon na ang nakakaraan. Ang balita ay may kasamang lumang larawan ng paaralan na tila pamilyar sa kanya. Ang imahe ng lumang gusali ay nagdala ng kakaibang kilabot sa kanyang katawan. Tila ba ito'y sumisigaw ng mga lihim na nakabaon sa nakaraan. Ang detalye ng krimen ay tugma sa kanyang karanasan at ang lalaking una ng nahatulan ay kamakailan lang napawalang sala dahil sa bagong ebidensya. Ang tunay na salarin ay hindi pa nahuhuli. Nagsimula si Carlo na mag-isip kung ang mga pangyayari ba noong gabing iyon ay maaaring konektado sa malagim na krimeng ito at kung ang kaluluwa ba ng biktima ay humihingi ng katarungan sa kasalukuyan. Ang kanyang laptop screen ay nagpakita ng isang lumang larawan ng babaeng estudyante at sa kanyang mga mata ay makikita ang paghahanap ng hustisya. Ang larawan ng biktima ay tila ba nakatitig diretso sa kanyang kaluluwa, nagtatanong, nagmamakaawa. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang silid, habang ang iba ay abala sa pagdiriwang ng bagong taon, si Carlo ay nahulog sa isang malalim na pag-iisip. Ano kaya ang kanyang susunod na hakbang? Paano niya haharapin ang nagbabadyang kadiliman na unti-unting bumabalot sa kanyang kapalaran? Ang bawat pagpatak ng segundo ay tila ba isang paanyaya sa isang mas malalim na misteryo na naghihintay na mabunyag. Mga taga-subaybay, ang mga sigaw sa dilim ay paalala na ang nakaraan ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa susunod na kabanata ng Lagim. Sa susunod na upload, mas marami pang hiwaga ang ating tuklasin. Hanggang sa muli mga kaibigan. Tandaan, sa bawat anino ng gabi, maaaring may lihim na nag-aabang. Mag-ingat at manatiling gising. Sa susunod na pag-upload, sabik na akong muling makasama kayo.